Ang init ng araw ay tila apoy na bumabaon sa balat ni Carlo habang tinatahak niya ang makakapal na kagubatan ng Palawan. Sa kabila ng pawis na bumabaha sa kanyang noo, nanatili siyang determinado. Ang bawat hakbang sa madawag na mga damo ay may kasamang tunog ng mga tuyong sanga na nababali sa ilalim ng kanyang mga bota. Sa kanyang likuran, nakasunod si Nina, ang kanyang kasama at matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Hawak nito ang isang antigong mapa na tila galing pa sa panahon ng mga Kastila. Ang papel ay kupas na at ang tinta ay halos hindi na mabasa. Ngunit sa bawat linya ng guhit, naroon ang pangako ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Carlo habang tinatapik ang isang malaking dahon na humarang sa kanyang daraanan. Kung pagbabasehan natin ang posisyon ng araw at ang direksyon ng ilog, oo, sagot ni Nina, hindi iniangat ang tingin mula sa mapa. Pero tandaan mo, Carlo, wala tayong eksaktong ideya kung ano ang naghihintay sa atin. Napatingin si Carlo sa paligid. Ang kagubatan ay tila isang buhay na nilalang. Ang bawat galaw ng dahon, ang bawat pagaspas ng hangin ay parang may sariling kwento. Ang huni ng mga ibon ay nagiging musika na sumasabay sa kanilang paglalakbay. Pero sa kabila nito, may kung anong pakiramdam ng panganib na bumabalot sa lugar. Sa di kalayuan, naririnig niya ang lagaslas ng isang ilog na tila inaakit silang lumapit. Nina, bakit nga ba natin ito ginagawa? Tanong ni Carlo, bahagyang napapaisip. Para saan ba talaga ang sambatong iyon? Huminto si Nina. Iniangat ang kanyang mga mata mula sa mapa at tiningnan si Carlo ng seryoso. Kung ang mga alamat ay totoo, Carlo, ang batong iyon ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Pero nasa atin kung paano natin ito gagamitin. Kapag napunta ito sa maling mga kamay, maaari itong maging sanhi ng pagkawasak. Napalunok si Carlo. Ang bigat ng kanilang misyon ay tila mas mabigat pa kaysa sa backpack na pasan niya. Hindi niya maiwasang magduda sa sarili. Ano ba ang kakayahan niya? Isang simpleng explorer na mahilig lang sa pakikipagsapalaran. Hindi siya katulad ni Nina na matalino at may alam sa agham. Ano ang maiaambag niya sa ganitong klase ng misyon? Habang naglalakad sila, napansin ni Carlo ang isang kakaibang marka sa puno. Ito ay hugis bituin na may mga ukit na tila sinaunang sulat. Nina, halika rito, tingnan mo ito. Lumapit si Nina at sinuri ang marka. Ito ang sinasabi sa mapa, sabi niya habang nag-a-adjustan ng salamin. Ito ang tanda na malapit na tayo sa unang pagsubok. Unang pagsubok? Tanong ni Carlo. Ang tinig ay puno ng kaba. Anong klaseng pagsubok? Bago pa man makasagot si Nina, bigla nilang naramdaman ang lupa na nanginginig. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan at ang tunog ng mga dahon ay tila nagbabala ng paparating na panganib. Sa kanilang harapan, isang malaking pader ng bato ang unti-unting lumitaw mula sa lupa. Ang pader ay may mga ukit na larawan ng mga tao, hayop at kakaibang nilalang. Sa gitna nito ay may isang bilog na may butas na tila susian. Ang pader na ito, sabi ni Nina habang maingat na lumalapit, ay isang sinaunang mekanismo. Kailangan nating lutasin ang palaisipan nito upang makadaan. Habang iniinspeksyon ni Nina ang ukit, biglang naramdaman ni Carlo ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. Napalingon siya at sa kanyang gulat may mga paris ng mapupulang mata na unti-unting lumilitaw mula sa dilim ng kagubatan. Mga mababangis na nilalang na may mahahabang pangil at matutulis na kuko. Nina, bilisan mo, sigaw ni Carlo habang nilalabas ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. May mga halimaw na paparating. Sandali lang, sagot ni Nina. Ang boses ay punong-puno ng tensyon.
Kailangan kong malaman kung ano ang tamang kombinasyon. Habang, abala si Nina sa pader, naglakas loob si Carlo na harapin ang mga halimaw. Tumibok ang kanyang puso ng mabilis at ang bawat galaw niya ay tila nagiging mabagal sa ilalim ng presyon. Ang mga halimaw ay mabilis, ngunit ang determinasyon ni Carlo ay mas mabilis. Isang mabilis na saksak sa isang halimaw, isang mabilis na iwas sa isa pa. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang kanilang bilang ay masyadong marami. "Carlo, nakuha ko na!" Sigaw mo ni Nina sabay ikot ng isang bahagi ng pader. Biglang bumukas ang isang lagusan at mula rito ay sumilay ang isang maliwanag na liwanag. "Takbo!" sigaw ni Carlo. Sabay-sabay nilang tumakbo, papasok sa lagusan. Ang mga halimaw ay hindi nakapasok. Tila takot sa liwanag na nagmumula sa loob. Sa loob ng lagusan, ang liwanag ay hindi nagmumula sa araw, kundi sa mga kristal na nakakabitog sa dingding. Ang lugar ay puno ng mga sinaunang inskripsyon at mga larawan ng mga taong sumasamba sa isang malaking bato na may kakaibang aura. "Narito na tayo," sabi ni Nina. Ang boses ay boses ng paghanga at takot. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malalim na tinig ang umaling-aungaw sa buong lagusan. "Sino kayo? At bakit ninyo hinahanap ang batong ito?" Sa gitna ng makapal na kagubatan ng Palawan, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga dahon. Nag-iiwan ng gintong liwanag na tila kumikinang sa ilalim ng kalangitan. Ang init ng tanghali ay nagpapalabas ng halimuyak ng sariwang lupa at bulaklak, habang ang huni ng ibon ay sumasabay sa kaluskos ng bawat hakbang ni Carlo at Nina sa masalimuot na daanan. Sa kanilang harapan, ang mapa na natagpuan nila sa isang lumang aklatan sa Maynila ay nakalatag. Ang bawat guhit nito ay tila nagtataglay ng lihim na daan patungo sa hindi pa nararating na kayamanan. "Sigurado ka bang dito tayo dadaan?" tanong ni Carlo habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala, hindi dahil sa init, kundi dahil sa nararamdamang tensyon sa paligid. Ang batang explorer na may pusong puno ng ambisyon ay hindi maitatangging may pagdududa sa sarili. Sa kabila ng kanyang tapang, ang bawat hakbang ay tila may bigat, lalo na't alam niyang ang misyon nila ay hindi simpleng paglalakbay. "Sa lahat ng data na inaral ko, ito ang tamang ruta," sagot ni Nina. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Ang genius scientist na laging nakatuon sa lohika ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Sa kanyang isip, ang mapa ay isa lamang equation na kailangang lutasin. Ngunit hindi niya maitatanggi na ang kagubatan ay may kakaibang presensya. Isang misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Habang patuloy silang naglalakad, naramdaman ni Carlo ang kakaibang lamig sa kanyang likod. Huminto siya, ang mga matay nagmamatiyag sa bawat sulok ng paligid. "Nina, may nararamdaman ka bang kakaiba?" tanong niya. Ang boses ay halos bulong. Napatingin si Nina sa kanya, ang mukha'y seryoso. "Ano ang ibig mong sabihin?" Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang umaling-aungaw, parang tunog ng mga kahoy na nababasag. Mula sa kanilang likuran, isang malaking nilalang ang lumitaw. Ang balat nito'y tila kahoy na may nakakakilabot na inskripsyon. Ang mga matay nagliliyab sa pulang liwanag. Ang halimuyak ng bulaklak na kanina'y nakakapawi ng pagod ay biglang napalitan ng amoy ng nasusunog na dahon. "Takbo!" sigaw ni Carlo. Hinila ang braso ni Nina at tumakbo palayo sa nilalang. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng tunog ng nilalang na nakasunod sa kanila. Ang mga sanga ng puno ay tila humahadlang sa kanilang daan, ngunit hindi sila tumigil. Sa kanilang harapan, isang makitid na daan ang lumitaw. Ang pader nito'y yummy, may inskripsyon na kahawig ng nasa mapa. "Nina, dito tayo," sigaw ni Carlo. Ang tinig ay puno ng
determinasyon. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang kakaibang lakas, isang tiwala sa sarili na matagal niyang hinahanap. Pumasok silang dalawa sa makitid na daan. Ang nilalang ay biglang huminto, tila natatakot sa mga inskripsyon sa paligid. Ang daan ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, ngunit hindi pa rin nawala ang tensyon sa hangin. Pagkatapos ng ilang minuto, narating nila ang isang malawak na espasyo. Sa gitna nito, isang malaking bato ang nakatayo. Ang ibabaw nito ay puno ng sinaunang ukit, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bato ay tila humihinga. Ang enerhiya nito yang nararamdaman nila sa hangin. Ang tunog ng mga ibon ay biglang huminto at ang paligid ay naging tahimik, masyadong tahimik. Carlo, ito na ang bato. Bulong ni Nina, ang mga matay puno ng paghanga. Ngunit sa likod ng kanyang tono, naroon ang pag-aalinlangan. Alam niya ang kapangyarihan ng batong ito. Isang kapangyarihang maaaring baguhin ang mundo, ngunit may kakayahan ding sirain ito. Lumapit si Carlo, ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ng bato. Ano ang gagawin natin dito, Nina? Tanong niya. Ang tinig ay puno ng katanungan. Ang timpla ng takot at pananabik ay nararamdaman niya sa bawat tibok ng kanyang puso. Tahimik si Nina, ang isip ay naglalaban sa pagitan ng lohika at moralidad. Sa likod ng kanilang tagumpay, naroon ang pinakamalaking tanong. Ang kapangyarihan ba ng bato ay nararapat gamitin o dapat itong itago sa panghabang panahon? Habang nakatayo sila roon, ang hangin ay biglang bumigat at ang kagubatan ay tila nakatingin sa kanila, naghihintay sa kanilang desisyon. Sa gitna ng taginit, ang araw ay nag-aalab sa kalangitan, tila hindi nauubos ang init na bumabalot sa kagubatan ng Palawan. Ang amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak na ng mga bulaklak ay sumasama sa hangin, habang ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ay nagiging musika ng kalikasan. Sa gitna ng makakapal na puno, dalawang tauhan ang naglalakbay. Si Carlo, isang batang explorer na may hawak na lumang mapa, at si Nina, ang genius scientist na may dalang backpack na puno ng kagamitan. Sigurado ka bang dito ang daan? Tanong ni Nina habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng determinasyon. Si Carlo naman ay tahimik na nakatingin sa mapa. Ang kanyang mga matay nagbabasa ng bawat linya at simbolo sa papel. Base sa mapa, malapit na tayo. Pero parang may kakaibang pakiramdam ang lugar na ito, sagot ni Carlo. Halos bulong habang iniangat ang tingin sa paligid. Ang paligid ay tila may lihim na itinatago. Ang mga puno ay masyadong makakapal, ang mga anino ay parang gumagalaw, at ang tunog ng ilog sa di kalayuan ay tila bumubulong ng babala. Habang naglalakad, biglang napahinto si Carlo. Napansin niya ang isang inscription sa isang lumang bato, mga sinaunang simbolo na hindi niya maunawaan. Nina, tingnan mo ito, tawag niya sabay turo sa bato. Lumapit si Nina, ang kanyang mga matay agad na nagliwanag sa pagkakita sa mga ukit. Ito ang script ng mga sinaunang Tagbanwa. Hindi ko inaasahan na makikita natin ito dito. Pero, teka, parang may babala. Binasa ni Nina ang inscription. Ang kanyang boses ay tila pabulong, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa hangin. Ang sinumang maghangad ng kapangyarihan ng bato ay susubukin ng kalikasan. Ang hindi karapat-dapat ay mawawala sa kagubatan. Biglang naramdaman ni Carlo ang malamig na simoy ng hangin na tila may dala nitong kakaibang enerhiya. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang lihim na bato, ito ang hinahanap natin. Pero mukhang hindi ito basta-basta makukuha, sagot ni Nina habang nag-ayos ng kanyang kagamitan. Dapat tayong mag-ingat. Ang kagubatan na ito, tila may buhay.
Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit hindi nagtagal ay napahinto ulit si Carlo. Sa harap nila, isang malalim na hukay na ang nagpakita, puno ng matutulis na kawayan sa ilalim. "Traps!" bulong ni Carlo. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniisip kung paano sila makakatawid. "Carlo, dapat gamitin natin ang mga lubid sa bag ko," sabi ni Nina. Agad na kumilos upang kunin ang mga kagamitan. Ngunit habang inaayos nila ang lubid, biglang gumalaw ang lupa sa paligid. Lumitaw ang isang higanting ahas, ang balat nito'y tila gawa sa makakapal na ugat ng puno at ang mga matay pula na parang apoy. Halos mapalundag si Carlo sa takot, ngunit ang adrenaline niya'y nagpaandar ng kanyang instinct. "Nina, tumakbo ka!" sigaw niya. Ngunit si Nina ay nanatiling kalmado. Kinuha ang isang maliit na granada mula sa kanyang bag. "Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito." Habang si Nina ay abala sa pagharap sa ahas, si Carlo ay nagpatuloy sa paghanap ng ligtas na daan upang makatawid sa hukay. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, biglang bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Napasigaw siya habang bumagsak. Ngunit sa huling sandali ay nakahawak siya sa gilid ng hukay. "Nina, tulungan mo ako!" sigaw ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit si Nina ay abala pa rin. Sa pakikipaglaban sa ahas, ang tunog ng granada ay sumabog at ang ahas ay nawala sa makakapal na usok. Agad na tumakbo si Nina patungo kay Carlo nung ang kanyang mukha'y puno ng pag-aalala. "Huwag kang bibitaw! Aabot ako!" sigaw niya habang inaabot ang kamay ni Carlo. Ngunit ang pagkakabagsak ni Carlo ay tila nagbigay sa kanya ng isang sandali ng pagdududa. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan, kaya ko ba talaga ito? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa gitna ng kagubatan na puno ng misteryo, ang kanilang tiwala sa isa't isa ay sinubok ng kalikasan. Ang lihim na bato na kanilang hinahanap ay tila nagaanyaya, ngunit sabay na nagbibigay babala. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, naglalakad sina Carlo at Nina sa makapal na kagubatan ng Palawan. Ang init ng tag-init ay tila nagsasayaw sa hangin at ang bawat hakbang nila ay nag-iiwan ng bakas sa tuyong lupa. Sa kanilang mga kamay, mahigpit nilang hawak ang lumang mapa na natagpuan ni Carlo sa isang lumang aklatan. Ang mapa ay puno ng kakaibang simbolo at guhit, tila nagsasabing may malalim na hiwagang nakatago sa lugar na kanilang tinutuntun. "Sigurado ka bang ito ang tamang daan?" tanong ni Nina habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. "Oo, Nina. Ang sabi sa mapa, kailangan nating sundan ang ilog na ito," sagot ni Carlo. Tinuturo ang umaagos na tubig na dumadaloy sa tabi nila. Ang ilog ay malamig at malinaw, ngunit sa ilalim nito ay may mga batong may kakaibang inskripsyon. Tila mga salitang sinauna na hindi nila maintindihan. Sa kanilang paglalakbay, naririnig nila ang huni ng mga ibon na umaawit sa mga sanga ng puno, ang kaluskos ng mga dahon sa tuwing may hangin, at ang malalim na tunog ng kanilang mga hakbang sa lupa. Ang kagubatan ay buhay na buhay, ngunit may halong misteryo. Ang amoy ng lupa ay sariwa, halimuyak ng bulaklak ay sumasama sa hangin, ngunit sa likod ng lahat na ng ito, naroon ang pakiramdam ng panganib na hindi maipaliwanag. Bigla nilang narating ang isang bahagi ng kagubatan na tila kakaiba. Ang mga puno ay mas makapal at ang liwanag ng araw ay hirap nang makapasok. Sa gitna ng lugar na iyon, may nakatayong sinaunang pader na gawa sa bato. Ang bawat bahagi ng pader ay may ukit na hugis ng mga hayop, ahas, ibon, at leon na tila nagbabantay sa kung anuman
ang nasa likod nito. "Carlo, tingnan mo ito," tawag ni Nina habang hinahaplos ang isa sa mga ukit. Napakadetalyado hindi ito ordinaryong pader, parang may mensahe ang mga simbolo. Magsasalita pa sana si Carlo nang bigla nilang marinig ang pagkaluskos sa likuran nila. Pareho silang napalingon, alerto at handa, ngunit wala silang nakitang tao. Sa halip, isang malaking ahas ang dahan-dahang lumabas mula sa damuhan. Ang balat nito ay makintab na berde at ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa galit. Ang ahas ay tila'y bantay ng lugar at hindi nito gusto ang presensya ng mga dayuhan. "Tumakbo ka, Nina!" sigaw ni Carlo habang hinahanap ang paraan upang malabanan ang nilalang. Ngunit sa halip na tumakbo, si Nina ay humugot ng maliit na bote mula sa kanyang bag at binuhusan ang lupa ng likido mula rito. Bigla, ang damo sa paligid nila ay nagliyab, lumikha ng hadlang sa pagitan nila at ng ahas. "Hindi tayo makakalayo kung tatakbo lang tayo, Carlo. Kailangan nating harapin ito," sabi ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng tapang, samantalang si Carlo ay tila nagdadalawang isip, ang takot sa kanyang dibdib ay pilit niyang nilalabanan. Sa huli, nagdesisyon silang magtulungan. Ginamit ni Carlo ang isang matulis na kahoy upang akitin ang ahas palayo, habang si Nina ay patuloy na nag-iisip ng paraan upang makalampas sa pader. Sa kanilang pagsisikap, natuklasan nila ang isang lihim na mekanismo sa ukit ng leon. Sa tuwing pinipindot nila ang tamang bahagi, ang pader ay unti-unting bumubukas. Naglalantad ng isang madilim na lagusan papunta sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa sila makapasok, naramdaman ni Carlo ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Ang lagusan ay tila humihinga, isang babala na kung ano man ang nasa loob nito ay maaaring mas mapanganib kaysa sa ahas na kanilang nilabanan. "Sigurado ka bang kaya natin ito?" tanong ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa mga mata ni Nina may tiwala. "Kung hindi natin susubukan, Carlo, sino ang gagawa nito?" sagot ni Nina. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, naroon ang tanong na hindi niya masabi. Kung tama bang hanapin ang lihim na bato sa kabila ng panganib na dala nito. Habang dahan-dahan nilang tinatahak ang lagusan, ang dilim ay tila yumayakap sa kanila. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay bumibigat at ang amoy ng sinaunang kahoy ay pumupuno sa kanilang ilong. Sa bawat hakbang, ang tensyon ay lumalalim at ang tanong ay bumabalik sa kanilang isipan. Ano ang naghihintay sa kanila sa dulo ng lagusan? Sa gitna ng matinding sikat ng araw, tumayo si Carlos sa tabi ng isang lumang mesa sa loob ng maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay mainit, ngunit ang amoy ng sariwang lupa at halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Sa harap niya nakalatag ang isang sinaunang mapa. Ang mga sulat nito ay pawang mga simbolo at linya na tila sumisigaw ng misteryo. Si Nina, nakasuot ng kanyang pang-field na damit, ay nakasalampak sa sahig, nakakunot ang noo habang iniska ng mapagamit ang kanyang tablet. "Carlo, tingnan mo ito," sabi ni Nina, sabay turo sa isang bahagi ng mapa na may hugis na parang mata ng ahas. "Mukhang ito ang lokasyon ng bato na hinahanap natin." Pero tumigil siya at tumingin kay Carlo. May babala. Sinasabing ang sinumang magtangkang kunin ang bato ay haharap sa matinding pagsubok. "Alam ko ang panganib, Nina," sagot ni Carlo habang hinahaplos ang gilid ng mesa. "Pero hindi ba't ito ang dahilan kung bakit narito tayo? Para hanapin ang bato at tuklasin ang lihim nito." Kahit pa puno ng determinasyon ng kanyang boses, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang pagdududa sa kanyang sariling kakayahan. Naglakad sila patungo sa makakapal na gubat
matapos maghanda. Ang mga puno ay napakataas, tila mga higanting bantay na nakapaligid sa kanila. Ang huni ng mga ibon ay parang musika, ngunit ang mga kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagdadala ng kakaibang tensyon. Ang hangin ay malamig sa kabila ng init ng araw, at bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila sa isang mundo na malayo sa modernong buhay. "Carlo, mag-ingat!" sigaw ni Nina nang biglang bumagsak ang isang malaking sanga sa harap nila. Napaatras si Carlo, ang puso ay tumibok ng mabilis. Ang mga traps dito ay hindi basta-basta. Tingnan mo ang mga ukit sa sanga. May mga sinaunang inscription na nagpapahiwatig ng babala. Tumigil si Carlo at tiningnan ng sanga. Mga ukit ay mukhang mga mata na nakatitig sa kanilang, at ang bawat linya ay tila gumagalaw, nabubuhay. Mukhang sinusubok tayo ng lugar na ito, Adita, sabi niya. Ang boses ay puno ng kaba, pero hindi tayo susuko. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng iba't ibang traps, mga hukay na puno ng matutulis na kahoy, mga bato na gumugulong mula daig sa kung saan, at isang ilog na may matinding agos. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy sila. Ang bawat pagsubok ay nagiging dahilan para matutunan ni Carlo na magtiwala sa sarili. Sa isang pagkakataon, nailigtas niya si Nina mula sa isang gumuguhong lupa sa pamamagitan ng mabilis na pag-isip ng solusyon. "Salamat, Carlo," sabi ni Nina matapos siyang hilahin mula sa gilid ng bangin. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ngunit ang tensyon ay muling bumalik nang marating nila ang lokasyon ng lihim na bato. Sa gitna ng isang maliit na clearing sa kagubatan, naroon ang bato, makintab. May iba't ibang kulay na parang bahaghari, at may mga inscription na umiilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ang paligid nito ay tila nababalot ng mahiwagang enerhiya. Ang hangin ay mabigat, ngunit puno ng buhay. "Napakaganda," bulong ni Carlo, ngunit biglang naramdaman niya ang kakaibang takot. "Nina, sigurado ka bang kaya nating kontrolin ito?" Lumapit si Nina, at habang nakatingin sa bato, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang kapangyarihan nito ay hindi pangkaraniwan, Carlo. Kung mali ang paggamit natin, maaaring sirain nito ang mundo. Ngunit kung tama, maaari itong maging susi sa pagbabago. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang malakas na kaluskos mula sa likuran. Napalingon sila at nakita ang isang nilalang, isang higanting ahas na may mga mata na kumikislap tulad ng bato. Ang nilalang ay tila tagapagbantay ng lihim, at ang presensya nito ay nagpalala sa tensyon na nararamdaman nila. Ang bawat galaw ng ahas ay maingat, tila sinusukat ang kanilang intensyon. "Carlo," bulong ni Nina, ang boses ay puno ng takot. "Ito na ang huling pagsubok." Sa gitna ng makapal na kagubatan sa Palawan, tumitilamsik ang sikat ng araw sa malalaking dahon ng puno na tila mga gintong alon sa isang dagat ng berde. Ang hangin ay mabango, puno ng halimuyak ng mga ligaw na bulaklak na nagkukubli sa ilalim ng lilim ng mga puno. Sa kabila ng tanawin, naroon sina Carlo at Nina, parehong pawisan ngunit determinado. Sa kanilang kamay, ang isang lumang mapa na tila nagkukwento ng isang lihim na mas matanda pa sa mga ugat ng kagubatan. "Sigurado ka bang tama itong daan?" tanong ni Carlo, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo habang iniwasan ang isang makapal na ugat na nakausli sa lupa. Sa kabila ng kanyang tanong, may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Sa edad na 22 pa na, ang kanyang puso ay puno ng ambisyon. Ngunit ang bawat hakbang sa kagubatan ay parang pagsubok sa kanyang tiwala sa sarili. "Base sa kalkulasyon ko, narito tayo sa tamang direksyon," sagot ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa ngunit malamig. Sa edad na 24,
Ang kanyang isip ay tila isang makina na walang espasyo para sa duda. Sa kanyang likod, isang maliit na backpack na puno ng kagamitan sa siyensya kabilang ang mga kompas, GPS tracker at ilang sample kit, bagay na madalas niyang gamitin sa kanyang mga ekspedisyon. Ngunit sa kabila ng kanilang tiwala sa mapa, ang kagubatan ay tila may sariling buhay. Ang mga tunog ng huni ng ibon ay nagiging mas malakas, halos nakakatakot. Ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila bulong ng mga nilalang na nagmamasid. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Carlo ang malamig na pawis sa kanyang batok. "Carlo, tumigil ka!" Biglang sigaw ni Nina habang hinila ang kanyang braso. Nang tumingin si Carlo sa harap, nakita niya ang isang malalim na hukay na natatakpan ng mga tuyong dahon. Sa ilalim nito, mga matutulis na kahoy na tila naghihintay ng biktima. Ang kanyang puso ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Salamat, Nina," aniya. Halos hindi makatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi mo ako napansin. Dapat mas maging alerto ka," sagot ni Nina, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. "Hindi biro ang lugar na ito. Ang kagubatan na ito ay may mga lihim na hindi natin lubos na nauunawaan." Habang nagpatuloy sila sa paglalakbay, ang paligid ay nagiging mas misteryoso. Ang mga puno ay nagiging mas makapal. Ang liwanag ng araw ay nahaharangan ng mga dahon at ang tunog ng umaagos na ilog ay nagiging mas malakas. Sa wakas, narating nila ang isang lugar na tila hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng maliit na clearing, isang sinaunang bato ang nakatayo, puno ng inscription na hindi nila maunawaan. "Carlo, ito na iyon!" Bulong ni Nina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. "Ang lihim na bato." Lumapit si Carlo, ngunit sa kanyang bawat hakbang, parang bumibigat ang hangin. Ang kanyang puso ay tila binabalot ng kaba. Nang idampin niya ang kanyang kamay sa bato, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Bigla siyang napaatras. Ang kanyang hininga ay nagiging mabilis. "Nina, may kakaiba rito," sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ito basta-basta, parang may buhay ang bato. Lumapit si Nina, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Carlo, ito ang hinahanap natin. Ang kapangyarihang ito ay maaaring baguhin ang mundo. Isipin mo, maaari nating gamitin ito para sa agham, para sa ikabubuti ng lahat." Ngunit naramdaman ni Carlo ang kakaibang bagay. Parang may bulong sa kanyang isipan, isang babala na hindi niya maipaliwanag. "Nina, hindi tayo sigurado kung ano ang maaaring mangyari kung gamitin natin ito. Paano kung may masama itong dala?" Napatingin si Nina sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Carlo, kung hindi natin gagamitin ito, sino ang gagawa? Paano kung mapasakamay ito ng mga taong may masamang intensyon?" Sa gitna ng kanilang usapan, biglang narinig nila ang kaluskos sa paligid. Ang mga tunog ay nagiging mas malapit, mas nakakatakot. Napatingin si Carlo sa kagubatan, ang kanyang puso ay bumilis. "Nina, may paparating." Sa gitna ng tag-init, ang sikat ng araw ay tila sumisiksik sa makakapal na dahon ng kagubatan sa Palawan na naglalaro sa mga anino at liwanag sa lupa. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay bumalot sa paligid. Ang mga huni ng ibon ay parang musika, ngunit hindi ito sapat para mapawi ang kaba sa dibdib ni Carlo. Nasa harapan niya si Nina, hawak ang isang lumang mapa na binabalot ng plastik upang protektahan mula sa pawis at alikabok. "Oh, sigurado ka bang dito ang daan?" Tanong ni Carlo habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ang init ay tila bumibigat sa kanilang balikat, ngunit ang kagustuhang mahanap ang lihim na bato ay mas mabigat pa. "Tama ang direksyon natin," sagot ni Nina, hindi tumitingin sa kanya.
Ang tono ng boses nito ay malamig, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mapa, kalkulado ang bawat hakbang. Ayon sa inscription, malapit na tayo sa unang palatandaan. Nagpatuloy silang iniwasan ang mga ugat ng puno na parang mga kamay na pilit silang pinipigilan. Ang paligid ay nagmistulang isang labirinto ng makakapal na puno at makulay na bulaklak. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila sa mas malalim na misteryo. Biglang narinig ni Carlo ang tunog ng kaluskos mula sa kanilang kaliwa. Tumigil siya, pinakiramdaman ang paligid. Nina, may naririnig ka ba? Bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumigil si Nina, tinitigan siya ng mariin. Huwag kang masyadong paranoid, mga hayop lang yan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang matalim na tunog ang dumaan sa kanilang likuran. Parang tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa taas. Pareho silang nga napatingin. Ang kanilang mga mata ay nagkakilala sa iisang alalahanin. May sumusunod sa atin, bulong ni Nina. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tensyon. Ngunit ang kanyang postura ay nanatiling matatag. Bilisan natin. Nagmamadali silang naglakad. Ang kanilang mga hakbang ay maingat ngunit mabilis. Hanggang sa biglang bumagsak si Carlo sa isang malalim na hukay, ang kanyang sigaw ay tumunog sa kagubatan. Agad na tumakbo si Nina patungo sa gilid ng hukay, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Carlo, ayos ka lang? Tanong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, naghahanap ng paraan para matulungan siya. Oo, pero may nakikita ako dito. Sagot ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at takot. Sa ilalim ng hukay, mayroong isang sinaunang inskripsyon na inukit sa bato. Ang mga simbolo ay kumikislap sa mahina, ngunit kakaibang liwanag. Parang sinasabi nito na mayroong higit pa sa lugar na iyon. Yan ang palatandaan, sabi ni Nina. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago, puno ng excitement. Gumamit siya ng tali mula sa kanyang bag upang hilahin si Carlo palabas ng hukay. Nang makalabas si Carlo, pareho silang tumingin sa inscription. Tila nakalimutan ang panganib na maaaring nasa paligid. Habang binabasa ni Nina ang mga simbolo, gamit ang kanyang portable scanner, naramdaman ni Carlo ang kakaibang lamig sa hangin. Ang amoy ng bulaklak na kanina ay mabango. Ngayon ay tila tumatalim at nagiging masyadong matapang. Ang tunog ng huni ng ibon ay biglang nawala, napalitan ng katahimikang nakakakilabot. May mali dito, may nama, bulong ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid. Hindi normal ang pakiramdam ng lugar. Ngunit si Nina ay abala sa pag-aaral ng inscription. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamangha. Carlo, ang bato. Ayon dito, hindi lang ito basta nagbibigay ng kapangyarihan. May babala sa inscription. Kapag ginamit ito ng mali, maaaring magdulot ito ng pagkawasak. Bago pa nila maiproseso ang impormasyon, narinig nila ang tunog ng mabigat na hakbang na sa likuran nila. Pareho silang napalingon at doon nila nakita ang isang nilalang na tila nagmula sa mga alamat. Mataas, balot ng makakapal na balahibo at may mga mata na kumikislap sa pula. Ang nilalang ay tila nagbabantay sa lugar at ngayon ay nakatitig sa kanila, handang umatake. Ang tensyon ay bumalot sa paligid. Ang bawat segundo ay tila tumatagal habang ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kaba. Si Carlo ay napatingin kay Nina. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Ngunit sa kabila ng takot, pareho nilang alam na hindi sila maaaring umatras. Ang lihim na bato ay naroon at ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Sa gitna ng tag-init, ang araw ay nagliliyab sa kalangitan, nagbibigay ng matinding init sa makapal na kagubatan ng Palawan. Ang paligid ay puno ng buhay. Ang huni ng mga ibon ay nagmumula sa iba't ibang direksyon
Ang mga dahon ng puno ay nagkikiskisan sa bawat ihip ng hangin at ang amoy ng sariwang lupa ay sumisingaw mula sa ilalim pa naman ng mga paa ni na Carlo at Nina. Ang dalawa ay naglalakad ng maingat, sinusundan ang lumang mapa na natuklasan nila sa isang abandoned na aklatan sa Maynila. Sigurado ka bang tama ang direksyon natin? Tanong ni Carlo habang pinupunasan ang pawis mula sa kanyang noo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may bahid ng pag-asa. Sa edad na 22 na, siya ay matapang ngunit palaging may duda sa kanyang kakayahan. Tama ito, sagot ni Nina. Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Sa kabila ng init, ang kanyang isip ay patuloy na nag-iisip ng mga posibilidad. Sa edad na 24, si Nina ay kilalang scientist na, bihasa sa teknolohiya at lohika. Ngunit minsan ay masyadong nakatuon sa data na hindi niya pansin ang damdamin ng iba. Sa kanilang harapan ay isang makitid na daanan na natatakpan ng mga baging at matataas na damo. Ang kanilang mga hakbang ay dahan-dahan. Bawat galaw ay maingat. Ang mapa ay nagsasabing malapit na sila sa unang palatandaan ng lihim na bato. Isang sinaunang inskripsyon na nakaukit sa malaking pader ng bato. Carlo, tingnan mo ito, sabi ni Nina. Itinuro ang pader na may mga ukit na tila lumang simbolo. Ang mga inskripsyon ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw na parang may sariling buhay. Mukhang ito ang unang clue. Lumapit si Carlo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga. Parang may sinasabi ito, pero hindi ko maintindihan. Kinuha ni Nina ang kanyang tablet mula sa backpack at sinimulang isiskan ang mga ukit. Ito ang sinasabi ng mga simbolo, ang daan patungo sa kapangyarihan ay puno ng panganib. Ang puso ng matapang lamang ang makakadaan. Napatingin si Carlo kay Nina. Panganib? Anong klaseng panganib? Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang umalik-awngaw mula sa likuran nila. Ang lupa ay biglang yumanig at ang mga ibon ay nagliparan sa takot. Mula sa mga anino ng kagubatan ay lumitaw ang isang grupo ng malalaking nilalang. Mga nilalang na tila pinaghalong tao at hayop, may matutulis na kuko at nakakakilabot na mata. Tumakbo! Sigaw ni Nina, ngunit si Carlo ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Hindi tayo pwe. Ang araw ay nakatirik sa kalangitan, nagpapakawala ng init na tila yumayakap sa buong kagubatan ng Palawan. Sa gitna ng makakapal na puno at masalimuot na mga ugat, naroon sina Carlo at Nina, magkasabay na naglalakad. Si Carlo, ang batang explorer na may dalang backpack at machete, ay tila walang pagod sa paghahanap ng tamang landas. Si Nina, ang scientist na may hawak na lumang mapa, ay patuloy na nag-aaral sa bawat detalye ng dokumentong kanilang natagpuan sa isang abandonadong library sa Maynila. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ni Carlo habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ang amoy ng lupa at sariwang hangin ay pumuno sa paligid, pero ang init ng araw ay nagpapabigat sa kanilang paglalakbay. Base sa mapa, nasa tamang direksyon tayo. Pero kailangan nating mag-ingat. Ayon sa mga tala, maraming traps sa lugar na ito. Sagot ni Nina. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bahagi ng mapa kung saan nakaguhit ang simbolo ng isang sinaunang bato. Sa kanilang paglalakad, narinig nila ang huni ng ibon na tila babala at ang kaluskos ng dahon sa likod nila. Biglang huminto si Carlo. Yung kanyang mga mata ay nagmasid sa paligid. May naririnig ka ba? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa machete. Baka hayop lang iyon, huwag kang mag-alala. Sagot ni Nina. Pero naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang halimuyak ng bulaklak na dati ay nakakaaliw,
Ngayon ay tila may halong misteryo. Biglang bumuka ang lupa sa kanilang harapan at lumitaw ang isang malalim na hukay na puno ng matatalim na kahoy. Napaatras si Carlo, halos mahulog sa gilid ng hukay. Anong klaseng trap ito? Isigaw niya, quote, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Isa ito sa mga babala ng mapa. Ang lugar na ito ay sinadyang protektahan ng sinaunang tribo. Paliwanag ni Nina. Agad niyang kinuha ang lubid mula sa kanyang backpack at inihagis kay Carlo. Hawakan mo, tatawid tayo. Habang tinatawid nila ang hukay, naramdaman ni Carlo ang malamig na hangin na tila dumadaan sa kanyang balat. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, lalo na't ang kahoy na kanilang tinatapakan ay tila gumagalaw. Sa wakas, nakatawid sila, pero ang kanilang paghinga ay mabigat, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Hindi pa tayo ligtas. Ayon sa mapa, mayroon pang mas mahirap na pagsubok sa unahan, sabi ni Nina habang muling sinusuri ang dokumento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement na malapit na nilang marating ang lihim na bato. Sigurado ka bang sulit ang lahat ng ito? Ano ba talaga ang kapangyarihan ng batong iyon? Tanong ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Nina, naghahanap ng sagot. Ang bato ay sinasabing may kakayahang baguhin ang mundo, pero hindi pa malinaw kung paano. Kaya kailangan natin itong makita ng personal, sagot ni Nina. Sa kanyang isipan, alam niyang ang kapangyarihan ng bato ay maaaring maging biyaya o sumpa. Depende sa paggamit nito. Sa kanilang patuloy na paglalakad, natagpuan nila ang isang sinaunang inskripsyon sa isang malaking bato. Ang mga ukit na ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Si Nina ay lumapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos magaspang na ibabaw ng bato. Ito ang marka ng tribo, malapit na tayo, pulong niya. Ngunit bago pa man sila makagalaw, narinig nila ang isang malakas na tunog, parang umaagos na ilog na biglang bumilis. Sa likuran nila, isang grupo ng mababangis na nilan